today's vlog ay nandito na nga ako sa Apalit kung saan nga nakalocate itong first branch ng Menjo Korean House nila Ate Mengay Vlog at Kuya Bebu. Medyo pinagmamadali ko na nga rin yan si Bobby sa pagdadrive dahil ako nga ay malilate na. Pagkahinto nga nitong motor ay kagad nga bumaba na ako dahil ako nga ay mag-i-in pa. Diyos ko, muntik-muntikan na malate ang babae. Nakuha pa kasi magtanggal ng helmet. Anyway, after ko naman di makapagtanggal ng jacket at ayusin nga tong buhok ko, ay nasikaso ko naman ngayon yung kaha. Syempre, bilang cashier, kailangan lagi mo din na double check yan dahil pagka nagkataon na kulang yan at hindi mo binilang, hindi mo alam kung paano mo papalitan yan. Kaya naman nga ako, sobrang ingat talaga ako sa paghahawak ng pera ng resto dahil baka yung ipinasok ko nung araw na to ay pambabayad ko lang din ng short ko. Go ka sa akin. Anyway, after ko naman di madala itong kaha sa pwesto niya, ay nasikaso ko na nga din ito pwesto ko. Inayos ko na nga rin yung mga papel para sa ngayon araw at tinapon ko na nga rin yung mga papel kahapon. Tapos, inabot ko na nga rin dito kay Ma'am Kat yung gagamitin niya para sa ngayong araw. After noon, dahil ang cashier nga ang nakatoka sa mga pinapatugtog dito sa loob ng resto, kaya ako na nga rin ang nagbubukas sa mga speaker. Naman kung maririnig nyo na puro broken song nga yung mga pinapatugtog ko, ay alam nyo na yun. Charis! Pagkatapos naman noon, ay aasikasuhin ko na nga rin itong logbook ng mga dumadating na deliver. Isa nga rin itong logbook sa pinakamalagang bagay na dapat asikasuhin dito sa loob ng resto nila Ate Mengay. Dahil dito kasi sa logbook na to, nilalagay lahat ng magiging expenses ngayong araw. Dahil cashier nga ang posisyon ko dito at ako nga humahawak ng lahat ng perang panggastos. Kaya doble ingat din ako sa paglilista sa logbook na to dahil pagka sumobra yan, patay tayo dyan. Anyway, after ko naman di mabayaran, lahat ng kailangan bayaran na grocery at gulay ay naayos ko na nga rin ang aking taking orders. For the papel na muna nga tayo dito sa Apalit branch dahil hindi pa nga rin nakakadalaw itong si Ate Mengay at si Kuya Bebu. Sobrang busy kasi nung dalawang taong yon at kulang na nga lang ay hatiin na nga nila yung katawan nila sa dalawa. Anyway, tapos na nga rin ang aking gawain dito sa pwesto ko kaya naman makikipag-chika boom-boom muna ako saglit dito sa mga kasama ko. At dahil wala pa nga rin dumarating na customer dahil medyo maaga pa, ay napagtripan ko naman ng aking hair lalo. Hindi naman din ako mainiping tao, pero bakit napagtripan ko mag-bangs ngayong araw? Ano lang talaga, hindi ko pagsisihan to. Anyway, muntik ko pa makalimutan, magla-lunch time na nga rin ng mga oras na to. Kaya naman kinuha ko na nga itong bit-bit kong isang pakete ng Chef Wapo Juice ng Yuglo Babe. Dinala ko na nga itong stock ko sa bahay namin dahil nung nakaraan ay nakalimutan ko ang magdala ng Chef Wapo. Anyway, dala-dala ko na nga rin itong tumbler na plinex ko sa inyo nung nakaraan at galing nga rin to sa Yuglo Babe. Perfect na perfect nga itong binigay nila dahil meron na ako ngayon timplahan ng aking Chef Wapo Juice. At sa mga hindi pa nga nakakaalam kung ano bang benefits meron ng Chef Wapo. Chef Wapo Juice lang naman ay may active ingredients ng Garcinia Cambogia kung saan ay nakakapagpalesen ng cravings natin. Kaya naman para sa akin ay perfect na perfect ko tong gamitin ngayon dahil ako nga ay nasa restaurant nila Ate Mengay Vlog. Iba't ibang klaseng amoy ng pagkain ang naaamoy ko kaya naman napakahirap magpigil. Pero buti na lang sa tuloy-tuloy na pag-inom ko na itong Chef Wapo Juice ay nakakaiwas ako sa tukso. Anyway, ito nga pala Chef Wapo Juice ay may 27 calories lang at pasok na pasok nga sa Caldep nyo. Kung gusto nyo ding itry, nandyan yung link, alam nyo na kung saan hahanapin. Hindi lang naman hanggang doon natatapos ang araw ko dahil kinatanghalian nga ay nagluto nga sila ng nilagang baboy. Diyos ko, kanya man. Kaya bago pa kami dagsain ng mga taong gutom dito sa Apalit branch, ay nakisabay na nga rin ako ng kain sa kanila dahil mahirap na. Saktong-sakto nga itong ulam namin nilagang baboy dahil bumusurgo ang malakas na ulan. At wala pa nga ako sa kalagitnaan ng aking pagkain ay may tumatawag sa aking rider. Diyos ko, hanggang dito nga sa Apalit ay talagang sinusundan na nila ako. Katapos ko nga kumain, ay agad-agad ko na din naman chinek itong dumating na parcel ko. Ay Rugo, salamat at matagal ko nang iniintay dumating itong black pants na to. Alam niyo ba, kinakabahan pa nga ako sa size na napili ko dahil baka hindi magkasya sa akin. Kaso lang nakalimutan ko, pumayat na nga rin pala ako. At para magkaalaman, ay tinesting ko na nga rin siya, bang kanta, masoli ko kagad. Anyway, pagkatapos noon, ay tinawag naman ako nitong si Crystal at ayusan ko nga raw siya. Ganado nga siya magpaayos sa akin dahil binigyan ko nga sila ng makeup at makeup brushes. Hindi ko naman din kasi nagamit yung mga yan, kaya kesa masira, ay binigay ko na nga lang sa kanilang mga staff. Para naman kako, kapag gusto niya umaura, ay meron kayong ginagamit na makeup. Ang sabi niya pa nga sa akin, paano nga raw siya aura, hindi naman daw siya marunong mag-makeup. Kaya naman kahit pa paano,
ay tinuruan ko nga siya kung paano to ginagamit. Para naman kahit wala nga ako, ay nakakapag-ayos pa rin kayo ng sarili nyo. Anyway, mukhang satisfied naman ang ating customer sa kanilabasan. Thank you so much! Kinahaponan nga ay bigla-bigla na lang akong inaabutan ng itlog nitong si Ma'am Kat. Pero mukhang makakancel ang diet ko sa mga kasama ko dito. Kung ano-ano ba naman mga pagkain na binibigay sa akin at para bang ayaw nila ako nagda-diet. Kaya kesa magtampo sila sa akin dahil di ko kinain, ay kinain ko na rin dahil anong oras na din naman to, kanina pa'y lunchtime. Bago nga ako tuluyang kumain at balatan nga tong itlog ay sumilip muna nga ako sa mga kumakain kung may magbibill out ba ba. Mamaya kasi biglang may magbill out kaya lang isusubo ko na yung isang buong balot. Diyos ko makarine, nakita pa nilang kaya kong isubo yung buong itlog. Yan lang naman yung mga nangyari sa akin dito sa isang araw ko dito sa Menjo, kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!